Kasalukuyan, si Sonia Summers, isang batang detective, ay nagmamaneho papunta sa labas ng Libra matapos siyang matransfer doon bilang parusa dahil sa paglikha ng gulo sa kanyang mga superior. Pagpasok pa lang niya sa madilim at malungkot na lugar, muntik na niyang mabangga ang isang lalaki. Pinara niya ang sasakyan, bumaba si Sonia at nakita niyang tumatakbo palayo ang lalaki matapos mang-hold up ng babae. Kaya naman, bilang isang pulis, agad siyang tumakbo para habulin ang lalaki habang inireport ang krimen sa mga awtoridad sa telepono. Ngunit nagkamali siya nang ituon ang buong pansin sa magnanakaw at muntik na siyang masagasaan ng sasakyan. Doon pumasok si Bem, isang misteryosong lalaki na may tungkod, at nailigtas siya bago habulin ang magnanakaw. Naguguluhan, hinabol siya ni Sonia, pero mas mabilis ito. Kaya nauna si Bem sa pinagtataguan ng magnanakaw. Ngunit nakakagulat, patay na ang magnanakaw at napagtanto niyang may kinalaman yon sa kakaibang bagay. Dumating si Sonia at, sa tulong ng pulis, isinara ang lugar para imbestigahan. Ang tanging natira ay isang pataka at isang parang sabon na bagay na may bula na nanggagaling sa ang bibig niya. Si Jansen, ang nakatatandang opisyal ng pulisya, tiningnan ang pinangyarihan ng krimen at pagkatapos kumpirmahin na nalunod ang magnanakaw, ibinalita niya na ang magnanakaw na ito ang ika-6 na biktima ngayong gabi at ang 5 iba pa ay nalunod din, at kakaiba, sa mga lugar na walang tubig. Naghihinala si Sonia na ito ay isang sunod-sunod na pagpatay kaya gusto niyang simulan ang investigasyon. Ngunit sinabi ni Jansen sa kanya na magpahinga muna siya ngayon at magsimula bukas dahil karaniwan lang daw ito sa labas. Bumalik si Sonia sa lugar, kung saan niya naiparada ang sasakyan nang malaman niya mula sa isang naglalakad na ang babaeng nagsabing siya ang nagbenta nito ay nagsisinungaling, ibig sabihin ay isang plano lang ang buong pangho-hold up. Maliban na lang sa pagpatay. Kinabukasan, lumabas si Sonia kasama si Officer Jansen para malaman pa ang tungkol sa lungsod at mga batas nito. Nakita niya na halos hindi na gumagana ang bayan at may mga kabataan na nagtitinda ng droga sa kalsada ng walang takot. Huminto si Jansen sa harap ng gusali ng kapitan at bumalik na may isang kahon. Punong-puno ng pera. Natulala si Sonia. Hindi niya maintindihan kung bakit basta na lang tumanggap ng suhol si Jansen sa harap niya. Ipinaliwanag ni Jansen na ang lugar na kinaroroonan nila ay kontrolado ng mga gangster na tinatawag na helmsmen at binabayaran nila ang pulis linggo-linggo para magpanggap na walang nakita. Mukhang dito, nagtutulungan ng pulis at ang mga helmsmen, at alam na alam din ito ng mga mamamayan sa labas. Salungat ito sa prinsipyo ni Sonia at nagtangkang magprotesta, pero hindi siya pinansin ni Jansen. Nagpatuloy sila nang mapansin ni Sonia na may lalaking binubugbog. Hinabol ng 2 basegulero, pero hindi sila pinansin ni Jansen, nagmamadali raw siya dahil may 3 pa siyang susuhulan. Nanggigigil na si Sonia sa mga kalokohan nito kaya pinilit niyang ihinto ang sasakyan at bumaba para tulungan ang lalaking binubuli. Pagkakita sa kanya ng mga basegulero, tumakbo sila palayo, pero ang lalaki ay hindi man lang nagpasalamat at tahimik na umalis. Kaya nagtataka si Sonia kung bakit ayaw tumanggap ng tulong ng iba. At saka, si Bem, yung lalaking may tungkod kanina, pinagmamasdan si Sonia mula sa dilim at hindi ko alam kung bakit. Mamaya sa gabi, may isang dalagang naglalakad sa mga kalye nang mula sa isang imburnal, may lumitaw na likido at pagdampi pa lang nito sa kanya ay nalunod na siya. Sunod-sunod ding nalunod ang 6 pang taong nanunood sa malayo. Pagkatapos, nagpakita ang tunay na anyo ng halimaw na likido at tumawa ito habang nakikita ang mga bangkay sa paligid. Nagpakita si Bem at tinangka siyang lunurin ng halimaw na tubig, pero hindi tulad ng iba, nakawala si Bem. Sinaksak niya ang halimaw gamit ang kanyang tungkod, at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ma-elektrokut ito. Nagulat ang halimaw at nagtaka kung tinanggihan na rin ba ni Bem ang pagiging tao, tulad niya. Dati raw siyang tao. At isang araw, nang muntik na siyang malunod, pinili na lang niyang maging isa sa tubig imbes na mamatay at naging halimaw siya. Muli nitong tinanong si Bem kung sa propesor ba galing ang kapangyarihan nito, pero mariing itinanggi ni Bem na kilala niya ang propesor. Dahil wala nang saysay ang pag-uusap, sinalakay ni Bem ang halimaw sa pamamagitan ng pagiging malakas na ipoipo, pero naipagtanggol muli ng binata ang sarili gamit ang kanyang kakayahang magpalabas ng kuryente. Ang kapangyarihan at ang halimaw, dahil sa takot sa buhay nito, ay umatras patungo sa mga imburnal. Sina Bello, ang kapatid na lalaki ni Bem na emo kid, at si Bella, ang nakakagigil na schoolgirl,
ay nagkita-kita kasama nito. Ibinahagi ni Bella na silang tatlo ay mga Yokais at silang tatlo ay nasa isang paglalakbay para maging tao, kaya nakikita niyang ironic na basta na lang itinapon ng halimaw ang pagiging tao nito. Si Bello naman, ay may mababang tingin sa mga tao, kaya wala siyang pakialam sa mga hangarin ng mga kapatid niya, pero sumama pa rin siya sa kanila. Dahil wala nang ibang magawa. Sa anumang paraan, gusto ni Bem na kumilos ng mabilis, dahil ayaw niyang may mamatay pa, at naniniwala siyang sa pagliligtas ng maraming buhay, sila ay magiging tao rin balang araw. Ang halimaw sa tubig ay bumalik sa pinagtataguan nito, naramdam pa rin ang pagkabigla ng kuryente kanina. May isang lalaki malapit, at nakita ang nilalang na ito, kaya't dali-daling tumawag sa pulis bago pa ito mapahamak. Ang mga tiwaling pulis naman, syempre, hindi man lang sumagot, at si Sonia na lamang ang umaksyon para sa sitwasyong ito. Ang halimaw sa tubig ay lalong humihina dahil sa paulit-ulit na nakukuryente at sa kawalan ng pag-asa. Dahan-daang gumapang papalapit sa propesor na nakakatakot na nakatayo sa malayo, nagmamakaawa na palakasin siya. Ngunit pagbagsak ni Bem sa bodega, mabilis na tumakas ang propesor. Hindi na 100% ang halimaw na tubig, kaya nagalit ito at sinisi si Bem, sinalakay siya ng buong lakas. Ngunit walang kahirap-hirap na naiilaga ni Bem ang bawat pag-atake. Dumating si Sonia, sinusundan ang pinagmulan ng tawag, at nagulat siya nang makita ang nilalang na nasa harapan niya. Ngunit ang halimaw ay natutuwa dahil isa pang posibleng biktima ang napadpad sa kanya. Inihimatay niya si Bem, at sa kanya nilingan si Sonia nang dumating si Jansen kasama ang dalawang pulis para pigilan lang siya sa pakikialam sa mga kriminal. Hiniwa niya ang mga pulis, pero bago pa niya masaktan si Sonia, lumabas si Bem mula sa mga gumuhong bato, nagbabagong anyo sa kanyang tunay na anyo bilang halimaw. Sa pagkakataong ito, madali niyang natalo ang halimaw at tuluyang nawasak ito sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente. Nailigtas niya ang buhay ni Sonia kapalit ng pagpapakita ng kanyang tunay na anyo. At ano ang ginawa ni Sonia? Itinutok niya ang baril niya, at sa lalaking kagagaling lang sa pagligtas ng buhay niya at binabaril siya. Nabigo si Bem at tumakas sa dilim, nadarama ang pagkakanulo. Nagkita siya sa kanyang mga kapatid, na nanunood pala ng laban mula sa dilim, ayaw magpakita sa harapan ng tao. Sinaway ni Bella si Bem dahil sa pagtitiwala niya sa tao at sa pagkakanulo. Pero ipinagtanggol naman ni Bella si Bem, na sinasabi kung hindi sila magtitiwala sa mga tao, hindi sila magiging isa. Sa ibang lugar, may isang lihim na pagpupulong, at hinahabol nila si Bem. Kinabukasan, isa pang pulis na ang pangalan ay dinala ni Joel si Sonia sa mga lugar kung saan nakakolekta si Fee, pero tumanggi siyang tumanggap ng suhol, na nagpapakita na hindi pa siya nadudumihan ng mga pangyayari sa labas. Isang araw, natagpuan ang nakabaong bangkay ng isang babaeng hindi kilala at ang kanyang telepono malapit sa isang sementeryo, at kinuha ni Sonia ang kaso, alam niyang hindi mahusay ang ibang mga pulis. Sa itaas na bahagi ng lungsod, sa isang klase sa high school, si Roddy, isang nerd, ay lubos na nagkagusto sa kanyang kaklase, at siya ay walang iba kundi si Bella, isang halimaw na nagtatago. Pero mas kilala siya rito bilang Annie, ang kanyang pangalan, si Annabella, at marami rin siyang kaibigan na palagi niyang kasama. Binanggit ng mga kaibigan ni Bella kung paano lagi siyang tinitignan ni Roddy na nerd, at halata sa kanila na may gusto si Roddy kay Bella. Kinuha ng isa sa mga babae ang notebook ni Roddy, kung saan nakaguhit niya ang sketch ni Bella, at nakita nilang cute pero medyo creepy rin. Kinukulit ni Bella si Roddy saglit para lang magbiro bago sumama sa mga kaibigan niya. Nag-shopping sila at nag-hangout. Mukhang masaya si Bella hanggang sa magpaalam siya para mag-curl, at doon na naman lumabas ang walang emosyon niyang mukha. Naglalakad si Bella sa tabi niya, na ipinakita rin niyang kasama niya ang mga kaibigan niya, at pareho lang pala silang magkapatid na nagsasanay para maging mas katulad ng tao. Biglang lumapit kay Bella ang isang babaeng nagngangalang Elaine, at inaangkin nitong kilala niya si Bella noong high school. Pero paano nangyari yon? Sobrang laki ng agwat ng edad nila para magkakilala bilang mga high school students. Pero siguradong sigurado si Elaine na kamukha ni Bella ang matagal na niyang nawawalang kaibigan na si Mary, 10 taon na ang nakakaraan. Samantala, natukoy ni Sonia ang bangkay sa tulong ng forensic department, at nakakagulat, kay Mary pala yun, na nawawala ng 10 taon na ang nakalipas.
Ipinadala na rin ni Sonia ang telepono ni Mary sa forensics, pero hindi sila nakapag-recover ng anumang datos dito. Kaya naman, nagpasya silang dalawa ni Joel na pumunta sa itaas para makakuha pa ng impormasyon sa kasong ito. Ang malaking katanungan ay kung paano nga ba napunta si Mary sa labas. Nagtipon ng magkakapatid na yakay para sa isang pagpupulong, at nang malaman ang kalagayan ni Bella, ang tanging magagawa na lang nila ay umaasa na sana'y hindi magdulot ng karagdagang problema sa kanila ang pinagmulan ng kanilang mga mukha. Nakipagkita si Elaine sa isa sa mga matalik niyang kaibigan noong paaralan, si Dominic, at pinakita niya rito ang larawan ni Bella. Na agad na nakilala siyang si Mary. Pati ang aksesorya sa buhok ni Bella ay kapareho ng dati nitong gamit na si Mary, at pareho silang nagtataka kung multo ba ni Mary ang bumalik para mag-higanti. Mukhang pareho sina Elaine at Dominic na may kinalaman sa pagkamatay ni Mary, at lubos silang nagsisisi dahil dito. Marami namang kaibigan ni Mary sa eskwela ang iniimbestigahan nina Sonia at Joel, at ang buod, mukhang ninakaw pala ni Mary ang aksesorya ni Dominic, at nang madiskubre, iniwasan na siya ng lahat. Maraming masamang tsismis ang kumalat kay Mary, at si Elaine, isa sa mga matalik niyang kaibigan. Siya ang nagkalat ng karamihan sa mga tsismis na yun. Iniisip ni Sonia kung ano ang susunod niyang gagawin. Ayon sa kanya, magkakasalungat ang mga impormasyon tungkol kay Elaine. May mga naniniwalang mabuting tao siya, habang ang iba naman ay galit na galit sa kanya dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling at pagkukunwaring mayaman kahit ordinaryo lang naman. Tiningnan ni Sonia ang impormasyon ni Dominic at nalaman niyang mayaman nga ito. At ang asawa nito ay isang kilalang tao sa mundo ng negosyo. Samantala, ang asawa ni Elaine ay nagtatrabaho sa asawa ni Dominic, ibig sabihin mas mababa ang katayuan niya. Bumalik si Bella sa bola nang may tatlong mayayamang lalaki ang sumubok. Para manginis sa kanya, lahat ng tao nakatingin lang mula sa malayo, walang lumalapit para tulungan siya, kaya nainis si Bella. Handa na siyang kumilos ng mag-isa, pero buti na lang dumating si Elaine kasama ang dalawang gwardya, at nasagip siya. Ang totoo lang, nandito si Elaine dahil gusto siyang makausap ni Bella. Ngayon, hindi suot ni Bella ang aksesorya, kaya nakahinga ng maluwag si Elaine, dahil araw-araw naman itong suot ni Mary. May tumawag sa kanya mula sa isang hindi nakakakilalang numero, at si Sonia pala yon, pero hindi niya sinagot, gusto niyang ilaan ang buong atensyon niya kay Bella habang pulong. Ikinwento ni Bella kay Elaine kung bakit niya ito pinapunta dahil gusto niyang malaman ang tungkol kay Mary, kaya ibinahagi ni Elaine ang mga alaala niya kay Mary noong nabubuhay pa ito. Ayon kay Elaine, pangarap ni Mary na maging isang jewelry designer balang araw, at lagi siyang gumagawa ng sarili niyang mga aksesorya. Tapos isang araw, inakusahan siya ng kaklase niyang si Dominic na nagnakaw ng aksesorya. Sinabi ni Elaine na sinubukan niyang pagkasunduin ang dalawa. Pero pumayag lang si Dominic kung susubukan ni Mary ang isang pagsubok ng katapangan, ang pumunta sa labas. Pumayag si Mary at umalis sa itaas, at hindi na bumalik. Ano man ang nangyari, banigayan ni Elaine si Bella ng isang aksesorya bilang regalo na ginawa raw ni Mary para sa kanya, at masayang tinanggap naman ito ni Bella. Suot niya ito nang pumasok sa klase nang bigla siyang makatanggap ng mensahe. Pagkabasa niya nito, dali-dali siyang pumunta sa sementeryo at nakasalubong si Dominic. Nakita ni Dominic ang aksesorya sa buhok ni Bella at nakumpirma niyang si Mary nga ang kumuha nito. Ipinaliwanag ni Bella na si Elaine ang nagbigay sa kanya nito kahapon, at sinabi kay Dominic na may natanggap siyang mensahe kay Elaine na sasaktan daw siya ni Dominic tulad ng ginawa niya kay si Mary. Naguguluhan si Dominic, pero bago pa siya makasagot, nabundol siya ng isang gumugulong bato at ito ang kumitil sa kanyang buhay. Ang bato pala ay isang cyborg na mamamatay tao na ang pangalan ay M, na siya ring unang pumatay kay Mary, at inatake niya si Bella gamit ang mga bola ng bowling. Naramdaman ni Bella ang panganib, kaya't nag-anyo siya bilang UK at madali siyang natalo. Ipinagtulakan niya ito at humingi ng paliwanag, at ang cyborg, dahil gustong mabuhay, ay inamin na si Elaine ang nag-upa sa kanya para patayin si Mary at ngayon sina Dominic at Bella. Si Bella, syempre, hindi siya pinatawad, at matapos siyang mapag-alitan dahil sa ginawa niya, bumalik siya sa kanyang anyong tao. Dahil sa mga pangyayaring mahalaga sa istorya, wala siyang damit. Lumapit sa kanya ang dalawang kapatid na nanunood sa gilid, at binigyan siya ni Bem ng kanyang jacket para matakpan ang kanyang katawan. Ibinunyag ni Bella na si Elaine pala ang may pakana ng lahat,
pati na ang 3 lalaking nanakit sa kanya kanina sa mall. Ipinapalagay din niya na ginawa yun ni Elaine dahil gusto nitong sisihin ang multo ni Dominic sa pagkamatay ni Mary. Hindi makapaniwala si Bella na ginamit siya kaya kinumprante niya ito sa kanyang apartment. Tinatawag siyang isang babaeng marumi na walang ibang alam kundi magsinungaling. Wala man lang pagsisisi si Elaine, at lumitaw ang kanyang tunay na pagiging masama. Sinabing kinaiinisan niya si Mary dahil sa sobrang positibo nito at pinanatili lang niya si Dominic na buhay para manghuthut ng pera. Napagtanto ni Bella kung gaano kasama si Elaine, at nagdesisyon na alisin siya sa mundo dahil sa galit. Nag-transform siya sa kanyang pangalawang anyong Yuki, at handa nang sakalin si Elaine ng sumabad si Bem. Nakarating na si Sonia doon, kasama na rin, at mahuli silang dalawa ni Bem at Bella na may ginawang masama. Ikinwento ni Bem kay Sonia ang nangyari, na siya ang tumawag kay Sonia. Nagtiwala si Sonia sa Monster Man, at inaresto si Elaine dahil sa kanyang mga kasalanan, at kalaunan, ilan sa mga kaklase niya ang umamin na si Elaine ang nag-udyok kay Mary na kunin ang bravery test. Mamaya, tinanong ni Bella si Bella kung bakit partikular ang mukha ni Mary ang kinuha niya, at ipinaliwanag ni Bella na noong gabing namatay si Mary, paulit-ulit itong humihingi ng tulong. Hindi kinaya ni Bella, iligtas siya, pero gusto pa rin niyang mabuhay bilang siya. Kaya kinuha niya ang mukha nito. Ngayon, si Bella ay bumalik na sa klase, at hinahayaan na niya si Roddy na iguhit ang mukha niya mula sa harapan, dahil hindi tulad ng iba, tapat siya sa kanyang nararamdaman. Isang gabi, ang mayayaman at makapangyarihan ay nagsasagawa ng isang party sa rooftop ng isang gusali sa itaas na bahagi ng lungsod. Pero bigla na lang, isang lalaki ang binaril sa leeg ng isang anino na biglang nawala sa dilim. Pagkatapos, kumalat ang balita na ang biktima, si Mr. Smith, isang kinatawan ng lungsod, ay pumanaw dahil sa sakit. Alam ni Joel na hindi yun ang totoo, at sinabihan niya si Sonia na si Smith ay pinatay. Mukhang, may plano si Smith na pagandahin ang Libra City. Isa pang kinatawan, si Mr. Carver, na isang developer din, ay tumawag sa mga mamamahayag, at inanunsyo na siya ang papalit kay Smith sa komite, at itutuloy ang plano ni Smith. Nangako rin si Carver na gagawin niyang ligtas na lugar para sa lahat ang labas ng lungsod. Samantala, ang taong nag-upa sa Shadow Ninja para maalis si Representative Smith. Muli na namang tinawag ang Shadow Ninja, sinabihan na kailangan nitong maalis ang isa pang target. Si Carver naman ang target ngayon. Naramdaman ng magkakapatid na UK ang masamang amoy mula sa itaas. May masamang kutob sila. Gusto sanang tumulong ni Bella, pero ayaw ni Bella dahil hindi siya naniniwala sa kwento ni Bella at Bem na magiging tao sila kung makakatulong sila sa mga tao. Sa halip, naglaro na lang siya kasama ang mga kaibigan niya. Pero hindi rin siya nagkaroon ng katahimikan dahil dumating ang isang grupo ng mga siga na humihingi kay Bella at pinapalayas ang mga kaibigan nito, at sinabing huwag nang babalik pa dahil sa kanila na ang game center. Pero dahil ayaw umalis ng team ni Bella, ang bagong miyembro ng mga siga na si Daryl, ay naghamong maglaro ng House of the Dead kay Bella. Si Bella naman ay palihim na gumamit ng kanyang kapangyarihan, na parang may aimbot, at nanalo siya. Mamaya-maya, mahinahong nilapitan siya ni Daryl, at gusto pang mag-rematch sa bahay nito sa itaas. Pagkatapos ng ilang pilit at pangungulit, pumayag si Bella, at di nagtagal, nakarating na sila sa bahay ni Daryl na punong-puno ng mga game station at tropeo. Bago ang labanan, dinala ni Daryl si Bella kay Bryson, ang ama ni Daryl at sekretarya at bodyguard ni Carver, na abala rin sa paglalaro ng shooting game. Optimiste si Carver, kaya naman sinisiguro niya sa mga bata na gagawin niyang muli ang lungsod na isang magandang lugar, pero kumukontra si Below, na sinasabing imposibleng linisin ang labas. Gayunpaman, naniniwala si Carver at nangangako sa kanila na lilikha siya ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Sa tingin ni Below, napaka-inosente ng lalaking ito, pero hindi na lang siya nakipagtalo pa. Mas matagal, at nagpatuloy sa paglalaro kay Daryl. Naglalaro sila ng Tetris, nang biglang makaramdam si Below ng masamang presensya, kaya dali-dali siyang pumasok sa silid kung saan nag-uusap sina Bryson at Carver, at napansin niyang kakahalo lang ng Shadow Ninja ng lason sa alak ni Carver. Walang pag-aalinlangan siyang sumugod at sinalakay ang ninja, dahilan para umatras ito. Sasalamatan na sana ni Carver si Below sa pagliligtas ng kanyang buhay, pero nawala na si Below, dahil nailantad na ang kanyang pambihirang bilis ng kilos.
Naipalabas na ang balita tungkol sa tangkang pagpatay na ito, at si Carver, na sa tingin ko'y mabuting tao naman talaga. Itinuturing niya itong isang simpleng balakid sa kanyang hangarin na linisin ang lungsod. Pinapanood ni Sonia at Joel ang balita, at hindi mapigilan ni Joel na magbiro na malapit na ring magkasakit si Carver. Mukhang may isa pang amo si Shadow na nakikipagkita sa kanyang pinagtataguan, at binigyan siya ng pahintulot na kumilos ng hayagan. Kinukwestiyon ni Bryson si Daryl, tinatanong kung saan niya nakilala ang misteryosong bata. Nang malaman na taga-ibang lugar si Below, mahigpit na sinabi ni Bryson kay Daryl na huwag na silang magkita pa, dahil natatakot siya na miyembro si Below ng isang grupo ng mga mamamatay tao. Gayunpaman, naniniwala si Daryl na mabait si Below, kaya lumabas siya para makipagkita sa kanya. Nilinaw ni Daryl na wala siyang pakialam kung sino si Below o kung sino ang mga kasama nito. Gusto lang niya na si Below ang nasa tabi niya balang araw paglaki niya, na sinasabi niyang pareho sila ng mga pangarap at mithiin ni Carver. Kaya, nag-alok siya ng pagkakaibigan at hiniling kay Below na bumisita ulit sa bahay nila. Dahil nagtiwala sa bata, pumayag si Below, at ngumiti sa unang pagkakataon. Sa kabilang banda, natagpo ang patay si Carver, at ayon kay Bryson, ang Shadow Ninja ang nasa likod ng pagpatay. Dahil dalawa na ang mga kinatawan na namatay, sumama na si Bryson sa kanyang mga kasama sa isang barkong pangkresero, nagdiriwang sa pagkakaalis ni Carver at Smith, at nagbubunyag na ang hindi nakikitang konseho na palihim na naghahari sa lungsod na ito ang nasa likod ng pagkamatay ng dalawang kinatawan. Si Bryson ang naging leader, at nagplano na pabagsakin ang hindi nakikitang konseho upang makamit niya ang lahat ng kapangyarihan. Si Below pala ay nakikinig sa kanilang usapan sa kabilang ibayo ng ilog, at siya ay lubos na nadismaya. Nakipagkita ulit ang amo ni Shadow kay Shadow, na gustong patayin ni Shadow ang mga dating alipores na ngayon ay nagyayabang na. Kinabukasan, sumama si Below kay Daryl, sa bahay ni Daryl nang muling maramdaman niya ang presensya ng anino. Nagmadaling umakyat si Below, pero nauna na ang anino at nawala na si Bryson. Hindi na niya hahayaang makatakas ang anino sa pagkakataong ito, kaya't inalis niya ang kanyang headphone, isinaaktibo ang kanyang anyong UK, at itinulak ang anino palabas ng bintana. Bumalik siya sa kanyang anyong tao, hubad na hubad at duguan. Dumating si Daryl, at nakita si Below na nakatayo sa tabi ng walang buhay na katawan ni Bryson. Kaya naman, sinisi niya si Below sa pagkamatay ng kanyang ama, at si Below, dahil hindi makapagpaliwanag, ay tumakbo palayo. Gumapang pabalik ang anino sa kanyang pinagtataguan, sugatan ng husto, pero hindi siya mamamatay dahil tutulungan siya ng misteryosong propesor. Nalalaman ng Unseen Council ang tungkol sa pagkamatay ni Shadow, at kinukumpirma nila sa kanilang impormasyon na ang pumatay ay ang UK na may codename na Gamma. Si Sonia ay nagsisiyasat ng bagong kaso, at ngayong beses ang pagkamatay ng biktima ay dahil sa mataas na boltahe ng kuryente. Ayon kay Joel, mas marami pang unnatural na pagkamatay na katulad nito, kaya nagtataka si Sonia kung si Bemba ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang natirang clue ay isang note sa dingding na iniwan ng salarin, ang tadhana mo ay akin na, halimaw. Nalaman ni Bem ang tungkol sa bagong kriminal na ito, at nag-aalala siya na ang mensahe mula sa kriminal na yun ay para sa kanya at sa dalawa niyang kapatid. Hindi naman yun iniisip ni Below, at wala na rin siyang pakialam, dahil tuluyan nang nawala ang tiwala niya sa mga tao. Pinabayaan na niya maging ang mga dati niyang kaibigan, at nag-iisa na siyang naglalakad sa kalye. Samantala, si Mr. Shock pala ang salarin, at miyembro siya ng isang lihim na grupo kung saan ang lahat ay may kakaibang kapangyarihan. Tinatanong ng mga kasamahan ni Shock kung bakit babae lang ang target niya, pero ayaw nitong sumagot. Nagmamalaking sinasabi na wala sa kanila ang may kakayahang maunawaan ang kanyang pangangatwiran. May iba namang nagtatanong kay Shock kung bakit niya gustong makuha ang atensyon ng UK na yun, pero imbes na magpaliwanag, nagmalaki na naman si Shock. Isang matandang lalaki ang hindi nagustuhan ng ugali ni Shock, pero habang papaangat na ang kanyang boses, bigla na lang nawala ng malay si matanda. Sa high school ni Bella, si Roddy naman ay kakaibang na-o-obsessed sa mga kasong pagkamatay kamakailan, at sa tuwing nakangiti siya, lahat ng babae, pati na si Bella, ay naiilang. Kinumprante ni Bella si Roddy, at ipinaliwanag ni Roddy na excited lang siya. Dahil namamangha siya sa posibilidad na mayroong supernatural na nilalang, kahit na ang nilalang na iyon ay
Sa istasyon ng pulis, ipinahayag ni Sonia ang pagdududa niya na sangkot si Bem sa kasong ito, at sinabi niya na noong patayin ng nilalang sa tubig si Joel at ang dalawa pang pulis, detalyado niyang isinulat sa kanyang report ang tungkol kay Bem, pero hindi ito ipinadala ng kanyang superior sa headquarters, dahil sa tingin niya'y walang maniniwala na mayroong halimaw na nagtatago sa anyo ng tao. Bilang tao, nangangakong huhulihin ni Sonia ang halimaw para mapatunayan sa lahat ang pag-iral nito. Bumisita si Bem sa isang kakilala na may tindahan ng peking ID at tinanong kung may alam ito sa propesor na makapagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa mga tao. Ayon sa kakilala ni Bem, may narinig siyang tsismis na may baliw na propesor na nanirahan dito 10 taon na ang nakakaraan na dalubhasa sa pagbabago ng katawan. Nang gabing yun, nilapitan ni Shock ang isang babae, ipinahayag ang kanyang pag-ibig, at hinalikan ito, bago sinaktan ng kuryente hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay iniwan niya ang parehong mensahe sa dingding para kay Bem. Pero habang paalis na siya, dumating si Bem. Nagtanong si Shock kay Bem kung alam niya ang kwento kung saan nagiging halimaw ang mga tao. Nang sabihin ni Bem na wala siyang alam, ginamit ni Shock ang kuryente niya rito, na iniisip na hindi ito ang halimaw na hinahanap niya, at pagkatapos ay nawala, iniwang mag-isa si Bem sa pinangyarihan ng krimen na nakita ng 2 taong naglalakad. Mamaya, nang pumunta ang grupo ni Sonia sa pinangyarihan ng krimen, nalaman nila mula sa 2 saksi na nakakita sila ng matangkad na lalaki na may sombrero na tugma sa paglalarawan ni Sonia kay Bem. Nagalit si Sonia at tumakbo siya sa kalye, umaasang makakasalubong niya si Bem. At maaaring harapin niya ito dahil sa mga krimen nito, pero nalimutan niyang babae rin siya at posibleng maging biktima, at sa kasamaang palad, nakita siya ni Shock. Nilapitan siya nito, sinabing ang kapalaran niya ay pag-aari na nito, at dahil dito, agad niyang napagtanto na siya ang salarin. Susuntukin na sana siya ni Shock, pero napansin nito ang isang pag-agos ng kuryente sa malayo, at napagtanto nitong hudyat iyon ng halimaw, kaya nakalimutan na niya ito at nagmadaling pumunta roon. Ang hudyat ay galing kay Bem, at siya, habang nakikipaglaban, ay nag-transform sa kanyang UK form. Malapit na sila, ang planta ng kuryente ng lungsod, kaya napaisip ako kung bakit dito pinili ng Bem. Anuman, si Starch, isa pang taong naging halimaw dahil sa propesor, ay umatake kay Bem, gusto siyang patayin mismo. Nahinto ang laban dahil sa pagsingit ni Starch, at ginamit ito ni Shock para sa wakas ay mapaharap si Bem. Tinanong niya kung totoo bang isang UK siya, isang halimaw mula pagkasilang. Hindi sumagot si Bem, ibig sabihin ay pag-amin na rin yun. Kaya na-excite si Shock na maipakita ang matagal na niyang hanggang talunin ang isang tunay na halimaw. Umatake siya kay Bem, pero ipinagtanggol siya ni Starch, gusto niyang makuha si Bem para ang sarili. Nagbanggaan ang 2 panig, at dahil magkasalungat ang kanilang mga kakayahan, bumalikwas ang kanilang pag-atake. Muntik nang matamaan si Sonia, na nakatayo lang ng pakalmado sa sulok, nanunood ng laban na nakaawang ang bibig. Pinrotektahan siya ni Bem bago niya sinabihang tumakas, at sa kanya napagtanto na marahil ay hindi naman pala kalaban ng sangkatauhan si Bem. Sumali si Bella sa laban sa kanyang anyong UK, at dahil 2 UK ang nasa iisang lugar, labis na natuwa si Shock kaya sinimulan niyang sipsipin ang lahat ng lakas ng planta ng kuryente. At ang almirol ay kumalat, nasasagkaan siya rito. Ang mapangahas na kilos ni Shock ay naglantad din sa baterya na nakakabit sa kanyang likod. At ginamit ito ni Bella na pagkakataon para sirain ito mula sa likuran, kaya't nawalan siya ng lakas. Pagkatapos ay nagpakawala si Bella ng yelo mula sa kanyang bibig, na nagyelo kay Shock bago pinagbabaril ni Bem ng malakas na boltahe ng kuryente, tuluyan nang nagwakas ang kanyang buhay, at nasira rin ang planta ng kuryente. Napabatid ang Unseen Council sa pangyayaring ito, at mula sa impormasyong kanilang nakalap, nakuha nila ang impormasyon ukol sa huling UK, si Beta. Ang pinuno ng di nakikitang konseho, isang nakakatakot na babae, ay nagsiwalat na ang 3 nilalang ay hindi UK, ngunit hindi siya nagbigay ng detalye, at agad na ipinag-utos na dalhin sa kanya ang 3 nilalang. Si Starch ay nagpahayag na halos hindi siya nakaligtas, ngunit siya ay nasipsip ng isa pang halimaw na gawa ng propesor na may kapangyarihang pang-vacuum cleaner. Siya si Sweeper, at ang tanging hangad niya ay linisin ang maruming bayan na ito, ngunit si Bem, ang di kilalang bayani ng bayan, ay hindi hahayaan siyang gawin ang kanyang gusto, dahil hindi lamang dumi ang sinisipsip niya, kundi pati na rin ang mga totoong tao. Nakawala si Sweeper, iniwan ang mga taong nalinis niya,
pero naiwan si Bem, nakatuon sa pagliligtas sa mga tao habang hinahabol siya ni Bella. Nakarating siya sa isang eskinita kung saan nakita niya sa malayo ang propesor na may hawak na lampara, hinihila ang mukhang kabaong. Siyempre, hindi niya alam ang itsura ng propesor kaya hindi niya ito sinundan, at mas nagtuon siya sa pagtuturo ng leksyon sa mga basegulero na nanggugulo sa kanya. Pumunta si Sonia sa sementeryo sa itaas para mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Bryson, at nagpasalamat si Daryl, anak ni Bryson, na naroon din, kay Sonia sa pagpunta. Sabi ni Daryl, upang malaman kung sino ang mamamatay tao, at maghihiganti siya sa pagkamatay ng kanyang ama, sinasabi kay Sonia na ang Unseen Council ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ito maire-report sa pulisya ay dahil kontrolado ng Unseen Council ang buong puwersa ng pulisya. Samantala, si Bella, na naniniwalang iniisip pa rin siyang pumatay sa ama ni Daryl, ay nag-iisa at lumalayo sa kanyang kaibigan. Namimiss siya ng mga kaibigan ni Bella, ngunit hindi nila siya magawang lapitan, dahil lagi siyang may mukha na ayaw istorbohin. Si Sonia ay papunta sa punong tanggapan kasama ang hepe. Iniulat ng opisyal ang kanyang mga natuklasan tungkol sa mga nilalang na halimaw sa pangunahing opisyal. Pinuri siya ng pangunahing opisyal dahil sa kanyang mga natuklasan bago ihayag na alam na niya ang kanilang pag-iral. Ayon sa kanya, tinatawag ng kanyang mga superior na humanoid monsters ang mga nilalang na ito, at may 3 silang alam na humanoid monsters na nagngangalang Alpha, Beta, at Gamma na kayang magbalat kayo bilang tao. Nagbigay din si Sonia ng kanyang opinyon na ang 3 humanoid monsters na ito hindi masasama, ngunit gusto lamang tumulong sa sangkatauhan. Ibinahagi niya ang kanyang pinakahuling pagkikita kay Bem, na tinatawag na niya ngayong Alpha, dahil hindi niya alam ang pangalan ni Bem. Nagdesisyon ang pinuno na huwag magmadaling magpakahusga at ipinagkatiwala kay Sonia ang gawain ng paghahanap sa 3 humanoid na nilalang, inatas ang sumama sa isang espesyal na pangkat. Pumasok ang commander ng operasyon ng pangkat na yon, si Feld, na may malamig na ekspresyon sa mukha, at pagkatapos magpakilala ay umalis kaagad. Bago umalis si Sonia, pinayuhan siyang muli ng pinuno na manatili sa kanyang tungkulin, pinaalalahanan. Sinabihan siya na ang dahilan ng paglipat niya ay dahil lagi siyang sumasobra. Ang katulong ng propesor, si Dr. Recycle, ay kasalukuyang nagsasagawa ng eksperimento sa katawan ni Shadow sa laboratorio. Nandoon din ang tagalinis, at gusto niyang linisin ang laboratorio, nais niyang mawala ang lahat ng dumi. Ikinwento ng tagalinis ang kanyang nakaraan noong siya ay isang tunay na tagalinis sa lungsod na ito, at mayroon siyang obsessive-compulsive disorder, OCD. Itinuring din niyang marumi ang kanyang ina dahil sa pagdadala ng maraming lalaki sa bahay, kaya't nililinis niya ang kanyang ina at ang lalaking kasama nito isang araw. At simula noon, ginagamit na niya ang kanyang isang napakalakas na vacuum cleaner para linisin ang mga dumi. Nag-alok si Dr. Recycle na gawing mas makapangyarihan pa si Sweeper, pero ang totoo, gustong-gusto niya lang itong gamitin sa kanyang mga kakaibang eksperimento. Gumuhit si Sonia ng larawan ni Bem at ibinigay ito kay Feld. Pagkatapos ay pumunta sila sa istasyon ng pulis, kung saan inayos ni Feld ang opisina ng hepe, at ginawang sariling opisina. Samantala, nakakuha si Sonia ng impormasyon tungkol sa mga humanoid na halimaw mula sa isang taong may alam, at nag-iisa siyang pumunta para makipagkita rito, dahil alam niyang hindi sasama si Feld. Seryosohin ng taong nasa Manibela. Nakita ng taong nasa Manibela ang sketch at nakumpirma niyang ito nga ang lalaking madalas niyang nakikitang kasama ang isang binatilyo at dalagita. Nang gabing yun, si Sweeper ay nakasakay na sa isang higanteng mecha, at ginamit niya ito para linisin ang lahat ng dumi sa lungsod. Maraming ulat ang natanggap ang pulisya tungkol dito, pero ayaw kumilos ni Feld dahil wala siyang pakialam sa mga tao sa labas ng lungsod at gusto lang niyang makuha ang Yakai Trio. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinawagan ng hepe at ni Joel si Sonia at sinabihang aayos nito ang emergency sitwasyon. Lumapit si Sonia kay Sweeper, wala sa sarili at halos masipsip. Hindi sa ganoong paraan, mga bastos. Niligtas siya ni Bem sa tamang oras bago tumakbo para harapin si Sweeper, at si Sonia, na parang walang utang na loob, ay sinabihan si Feld na natuntun na niya si Bem. Samantala, nakipaglaban si Bem kay Sweeper sa kanyang anyong Yakai, at sinadyang hayaang makuha siya nito, para mapuksa ito mula sa loob. Niligtas ang araw, at pinayuhan ni Bem si Sweeper,
o kung ano man ang natitira sa kanya, upang hindi natin mapagkamalang itapon ang pagkatao niya. Bigla na lang, 2 tangke na puno ng mga armadong sundalo ang pumalibot kay Bem, at pinaputukan siya ng smoke screen bago siya sapilitang gaposan ng mga espesyal na kadena. Buong swerte naman ni Bem, nawala ng kontrol si Sweeper at nasipsip ang lahat ng sundalo gamit ang vacuum cleaner niya sa huling lakas nito. Dahil dito, nakalaya si Bem, at sina Bella at Bello ay tumulong din para iligtas si Bem. Kasama sila, nakalaya si Bem, at madali silang nakataas mula sa pinangyarihan ng walang iniwang bakas. Pinagbalingan ni Feld ng galit si Sweeper at pinatay niya ito. Tinatanong ni Sonia si Feld kung bakit niya yun ginawa, dahil sana'y nadakip at naimbestigahan na lamang nila si Sweeper. Sumagot si Feld na wala na siyang pakialam sa iba at gusto na lamang niyang makuha ang tatluhan. Ang kakaibang babae sa Unseen Council ay nakakita ng video ng tatluhan, at nagbigay ito sa kanya ng kasiyahan. Kakaiba, sa ibang lugar, isang batang lalaki na nagngangalang Harazi ay dinukot ng isang nilalang na may kapangyarihang supernatural na kayang magpaapoy sa kanyang mga kamay. Isang mahiwagang, ang lalaking kilala bilang Gravity Man, na tinatawag ni Harazi na Val, ay tumulong sa kanya at napigilan ang magnanakaw. Nang mag-imbestiga si Sonia sa pinangyarihan ng krimen, hindi niya maiwasang maghinala kung may kinalaman ang mga yakai sa kasong ito. Alang-inang inimbitahan ni Roddy si Bella na sumama sa kanya sa isang palabas ng ilusyon sa labas. Masayang sinabi niya na lahat daw ng miyembro ng palabas ay nagsasabing mga dayuhan sila. Nagulat si Bro nang pumayag si Bella, hindi siya makapaniwala. Nakita ni Bello si Harazi na nakikipagkita sa Gravity Man, at wala pang nakakita ng mas kakaibang magkapares. May mga taong nagdaraan, at nakikilala sina Harazi at ang Gravity Man, at mukhang pareho silang miyembro ng isang magic show. Samantala, sa istasyon ng pulis, nakakuha si Sonia ng impormasyon tungkol sa kaso matapos makiusap kay Feld para sa tulong, at nalaman niyang si Val ang salarin, isang dating astronaut, pero dahil sa malubhang pinsala sa kalawakan malapit sa buwan, nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan na nagpabago sa kanya at naging humanoid. Kaya naman agad siyang umalis sa istasyon para puntahan ang Gravity Man, sa magic show nito. Sina Bella at nandoon din pala si Roddy. Nagsimula na ang palabas, at karamihan ng performance ay normal, parang isang palabas sa circo, hanggang sa pangunahing pangyayari. Ginamit ni Gravity Man ang kapangyarihan niyang kontrolin ang grabidad, pinalakas niya ang isang bola, kaya hindi ito maangat ni Harazi. Pero pagkatapos, pinaluwag niya ang bola kaya nagawa itong eye juggle ni Harazi. Hindi lang yun, nasabog pa niya ito parang lobo. Siyempre, inakala ng karamihan na ilusyon lang ito, pero base sa reaksyon ni Bella, sigurado akong totoo yun. Pagkatapos ng pangyayari, kinausap ni Sonia ang namamahala sa palabas at kinulit ito. Pero ang namamahala sa palabas ay nagsabing wala siyang alam tungkol sa kahit ano, dahil wala siyang pakialam sa anumang bagay maliban sa talento. Sa kabilang banda, sina Roddy at Bella, sa pag-uwi nila, ay nakasalubong sina Harazi at Gravity Man. Si Bella, dahil nagustuhan ng palabas, ay pinuri si Harazi, at inalok ito ng candy, nang biglang isang malaki at matipuno na lalaki na may lakas na parang rhinoceros ang sumugod sa kanila. Nang makita ang kapangyarihan ng lalaki, nawala ng malay si Roddy, at dahil isa na ang wala, sinubukan ng matipunong lalaki na saktan si Bella. Doon na umiwas si Gravity Man, at tila inutusan niya ang lalaki na tumigil, at sumunod naman ang lalaki, na parang kinokontrol ang isipan nito. Pagkatapos ay umalis na sina Gravity Man at Harazi, at makalipas ang ilang oras, nakabawi ng lakas ang malaking lalaki, subalit bigla na lamang siyang namatay. Kinabukasan, kumalat ang balita na ang Gravity Man ay pinaghihinalaang mamamatay tao dahil sa pagpatay sa maraming tao, at nadinukot niya si Harazi. Dahil dito, nagkagulo ang lungsod, at kinailangang magtago si Gravity Man kasama si Harazi. Hindi na tinanong pa ng showrunner ang katotohanan kay Gravity Man, ngunit dahil sa pagtitiwala, binigyan siya nito ng isang pamamaalam na regalo at sinabihan tungkol sa isang barko na magdadala sa kanilang dalawa sa ibang bansa. Pareho sina Bella at Bem na hindi naniniwalang masama si Gravity Man, pero alam nilang may taglay itong kakaibang kapangyarihan, gaya ng pagkontrol sa isipan at pagmamanipula sa grabidad, na siyang dahilan kung bakit siya mapanganib. Seryoso ang pananaw ni Bella sa bagay na ito, dahil gusto niyang patunayan ang kanilang kawalang kasalanan at hinarap sila bago sila tumungo sa daungan.
Inalok niya ang kanyang tulong para makatakas sila, naniniwalang inosente si Gravity Man kahit walang basehan, at dinala sila sa isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa patungo sa barko. Si Gravity Man, sa wakas ay nagtiwala kay Bella, at ikinwento ang nangyari sa kanya matapos ang aksidente sa panlabas na bahagi ng buwan. Dumaan siya sa isang puwang panahon na grabidad na kakaiba at naging isang bagay na hindi na tao. 50 taon ang lumipas para sa kanya, at nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lihim na ospital militar, kung saan patuloy siyang pinag-eksperimentuhan ng mga opisyal ng gobyerno. Isang araw, dinala rin si Harazi sa ospital dahil sa kapangyarihan niyang pang-albularyo, at sinimulan din siyang pag-eksperimentuhan ng mga siyentista. Dahil hindi niya matiis ang pagpapahirap sa bata, gumanti si Gravity Man at tumakas sa ospital kasama si Harazi. Mula noon, sila ay magkasama bilang ama at anak. Paalam na ang hiling ni Bella sa kanila nang makarating sila sa pantalan, ngunit laking gulat ni Gravity Man, naroon na ang grupo ni Sonia at may dala-dalang mga armas. Pinagbabaril nila si Gravity Man, at hindi sila tumigil kahit pa sinabihan na sila ni Sonia. Si Bella, sa anyong UK, ay tumulong, ngunit nahuli rin siya tulad ni Bem. Malubhang nasugatan si Gravity Man, ngunit patuloy siyang nagtanggol kay Bella hanggang sa mawalan siya ng malay. Dahil dito, nagalit si Harazi at nawalan siya ng kapangyarihan, ng kontrol. Habang malapit na siyang sumabog sa buong lugar, sina Bem at Bello ay iniligtas si Bella at tumakas. Pagkatapos ng pagsabog, si Harazi ay nakitang nadakip, at nalaman na si Gravity Man ay walang anumang espesyal na kapangyarihan, at nagpapanggap lamang siya na siya ang gumagamit nito upang walang maghinala kay Harazi. Nalalaman din na ang tanging dahilan kung bakit tinulungan ni Feld si Sonia ay dahil kay Harazi siya nakatuon, at nang maubos na ni Harazi ang kanyang lakas, tuluyan na siyang naaresto ni Feld. Si Sonia, napagtanto niyang may kinalaman ito sa hindi nakikitang konseho, pero ano ang magagawa niya? Lubos siyang walang magawa. Si Bello, dahil sa kalungkutan, ay naging magkaibigan ang dalawang aso. Lumapit sa kanya ang mga dati niyang kaibigan, pero tumanggi siyang makipag-usap sa kanila. Ayaw na niyang magtiwala ulit sa mga tao. Nagtayo pa rin ng bahay ang mga kaibigan niya para sa mga alaga niya, at medyo nagpapasalamat si Bello doon, kahit hindi niya sabihin. Nang gabing yun, isa sa mga kaibigan ni Bello, si Dave, ay palihim na bumalik para bigyan ng pagkain ang mga aso, nang biglang tumakbo ang isa sa mga aso dahil may naamoy ito. Huminto ito sa harap ng isang lalaki, at habang sinusundan ni Dave ang aso doon, ang lalaki ay nakangiting parang demonyo. Si Daryl naman, ay pinag-iigib ng lahat ng impormasyong makuha niya, at desperadong naghahanap ng paraan para mahanap ang pumatay sa kanyang ama. Nakakita ang pulisya ng bangkay na tila pinag-initan ng isang nilalang na may mga kuko na parang oso. Tungkol naman sa kung sino ang biktima, hindi pa ito nalalaman. Naririnig ni Bello ang usapan ng mga taga-bayan dahil sa kanyang matalas na pandinig, at nalaman niyang hindi na nakauwi si Dave. Hinahanap niya si Dave saan man, hindi niya alam na ang kanyang isa pang kaibigan ay may panganib din. Sa ibang lugar sa lungsod, at mukhang isang aso na kasing laki ng oso, at galit na galit. Mabuti na lang, nakarating si Bello doon bago pa magawa ng aso na saktan ang babae. Nakilala niya ang aso bilang isa sa mga alaga niyang aso, at nang tawagin niya ito sa pangalan nitong Whistle, tumakbo ito palayo. Pagbalik ng aso sa masamang lalaking yun, binugbog niya ito dahil sa pagkabigo nito sa kanya. Ipinakita niya na ang asong ito ang kanyang unang likha na hybrid ng tao at aso, at narinig yun ni Bello. Sa pagkakataong ito, maigi niyang pinagmasdan ang aso, at napansin niyang nakasuot ito ng damit ni Dave. Ayaw niyang paniwalaan ang katotohanan, at sinubukan niyang makakabawi si Dave kung buhay pa siya sa loob-loob niya. Nakawala ang masasamang tao gamit ang kanyang van, habang nag-aaway sina Bello at Dave. Samantala, ginamit ni Daryl ang teknolohiya ng kanyang ama para hanapin kung nasaan si Bello ngayon, pero dalawang naglalaban ang kanyang nakita. Sinaktan ni Dave si Daryl, pero bago pa ito tuluyang masaktan, nagsakripisyo si Bello at sinaksak si Dave sa tiyan para wakasan ang kanyang paghihirap. Bumalik sa kanyang anyong tao si Bello, at paalis na sana nang pigilan siya ni Daryl. Siya, nilinaw ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Inamin ni Daryl na mabuting tao si Bello, pero nang mapababa ni Bello ang kanyang pag-iingat, binaril siya ni Daryl sa dibdib gamit ang baril nito,
naniniwalang si Bello pa rin ang pumatay sa kanyang ama. Agad namang gumaling ang mga tama ng baril kay Bello, at hindi na niya pinagaksayahan pa ng oras ang walang kwentang taong yun kaya mabilis siyang umalis. Kailangan pa niyang ipaghiganti ang tunay niyang kaibigan, si Dave, at gamit ang kanyang super hearing, natuntun niya ang baliw na tagapag-alaga ng hayop sa isang pet shop kung saan ginagawa nito ang mga nakakabaliw nitong eksperimento. Hindi nagpakita ng awa, walang habas niyang sinugod ang lalaki, ngunit bago pa niya ito mapatay, pinigilan siya ni Bems, na nagpaalala na kung papatayin niya ang isang tao, hindi na siya magiging isa. Ngunit nakakita si Bello ng paraan, at pinalaya ang mga nilalang na pinag-eksperimentuhan mula sa kanilang mga kulungan, upang sila ang pumatay, matapos ang pangyayari. Tiningnan ni Bello ang paligid ng tindahan at nakakita ng isang lihim na silid kung saan nakakulong din ang mga dinukot na bata, at naroon din si Dave, at napangiti si Bello nang makita na maayos naman ang kanyang kaibigan. Nalaman ni Dr. Recycle ang tungkol sa baliw na tagapaghalong hayop, at ikinalungkot na ito'y namatay dahil maaaring naging karapat-dapat siyang karibal nito. Napagpasyahan ni Bello na bigyan muli ng pagkakataon ang mga kaibigan niya, at nakipag-ayos ulit sa kanila. Kinabukasan, isang masiglang laro ng basketball ang naganap sa paaralan ni Bella, kung saan lahat ng mga babae ay nagsisigawan ng pagsuporta sa mga lalaki, maliban kay Bella, dahil wala siyang interes sa laro. Ang bida sa laro, si Albert, ay isang transfere, at anak ng isang kilalang opera singer, kaya naman agad siyang naging sentro ng atensyon at pinagkaguluhan ng mga babae. Ayaw ni Bella sa ingay, kaya nag-isa siyang pumunta sa rooftop at nakinig ng musika. Kumakanta siya ng mahina, at iyon ang humanga kay Albert, na nagsasabing naaakit siya roon dahil sa magandang boses nito. Habang pinupuri niya ang pagkanta ni Bella, namumula ito at napapahiya. Inaaya ni Albert si Bella sa isang selusalo sa bahay niya, at nang sabihin itong gusto niyang makilala siya ng nanay niya, muli itong nahiya at tinanggap ang paanyaya. Sa ibang lugar naman, sa isang garahe, may babaeng namatay dahil sa isang matinis na ingay, at ang salarin, isa ring babae, na hindi pa nakikilala ang mukha. Balik kay Bella, humingi siya ng payo sa mga kaibigan niya. Nauutal na tinatanong sila kung anong klaseng damit ang dapat niyang isuot sa isang formal na okasyon. Natutuwa ang mga babae dahil mahilig silang pumili ng damit para sa iba. Gusto rin ni Bella na magmukhang maganda, at nang malaman niyang malalaki ang dibdib ng nanay ni Albert, gusto rin niyang magkaroon ng malalaking dibdib. Ang babaeng nakita nating pinatay kanina ay nasa mid-20s, at ayon sa pulisya, mayroon pang ilang kaso kamakailan ng mga babaeng may ganyang edad na namatay na may napunit na lalamunan. Napansin ni Joel na may iisang pagkakatulad ang tatlong biktima. Nagtatrabaho sila sa industriya ng pagpapaawit. Samantala, sa laboratorio ng propesor, dinala ng salarin ang mga tinig ng tatlong biktima kay Dr. Recycle para sa isang bagay, pero sinabi ni Dr. Recycle na wala sa mga ito ang magagamit. Kaya, pumayag siyang magdala pa siya ng iba, at sa pagkakataong ito, isang espesyal. Ang mga babae ay nakasuot ng kanilang mga swimsuit sa party ni Albert, pero si Bella ay walang suot, at hindi rin siya nagdala ng swimsuit dahil hindi niya alam na may swimming pool doon. Si Roddy ay nasa mga palumpong, pinagmamasdan si Bella, at napagtanto ng kaibigan ni Bella na pumunta lang si Roddy para siguraduhing hindi magkakagusto si Bella sa kanyang ibang interes amoroso. Pag-uusapan na nga pala ang mga romantikong interes, nilapitan ni Albert si Bella at dinala siya para makilala ang nanay niya, si Julia, na nakasuot ng parehong damit ng salarin, ibig sabihin siya ang nagnanakaw ng mga vocal cords, at hula ko ay para mapahusay ang boses niya. Anyway, ipinahayag ni Julia kung gaano siya naiinggit sa katawan ni Bella, at nang malaman niyang maganda rin ang boses nito sa pagkanta, iminungkahi ng matandang babae na mag-audition si Bella sa isang producer na naghahanap ng bagong mga talento sa pagkanta. Samantala, nakikinig pala si Roddy sa kanila sa kabilang pintuan, at mukhang nalulungkot siya. Pagkatapos ng party, kinuwento ni Bella sa dalawang kuya niya ang nangyari, at binanggit din na lately, namumula ang pisngi niya at palaging mabilis ang tibok ng puso. Kinabahan si Bem, akala niya may sakit si Bella, pero agad na naunawaan ni Bello na ang kapatid niyang si Yuki ay nagkakaroon na ng mga damdaming karaniwan sa mga teenager, at nakakatawa ito sa kanya. Nalaman ng pulisya na ang salarin ay gumagamit ng Blue Note, isang uri ng sound wave na nakakasira ng hard disk ng kahit anong gamit, kaya wala silang nakuha na security footage ng mga pagpatay.
Pero buti na lang, may isang security camera na hindi nasira, at makikita roon kung sino talaga ang salarin ay siya. Kinabukasan, inihatid ni Albert si Bella sa pinagtatrabahuan ni Julia, isang teatro kung saan mag-audition si Bella. Ngunit pagpasok nila sa auditorium, ipinakita ni Julia ang kanyang tunay na intensyon at naging isang malademonyong nilalang. Pagkatapos ay inilabas niya ang Blue Note gamit ang bibig niya, pero hindi namatay si Bella dahil, well, hindi siya tao. Dumating ang dalawang katulong ni Julia, at pinagbuhusan sila ng galit ng babaeng halimaw at pinatay. Narinig ni Albert ang ingay mula sa auditorium, pero pagpasok niya, si Julia na lamang ang kanyang nakita. Ginamit ni Julia ang kapangyarihan niya para makatulog ang anak, at muli, hinanap kung saan nagtago si Bella. Si Julia, desperadang mabawi ang kanyang kabataan, ginamit ang kanyang kapangyarihan ng buong lakas para mailabas si Bella sa kanyang pinagtataguan. Lumabas si Bella sa kanyang anyong Yuki, ngunit nahirapang lumaban dahil ginamit ni Julia ang kanyang kapangyarihan sa pag-ugong upang atakihin si Bella sa mga paraang hindi niya mahulaan. Nag-aalinlangan si Bella sa gagawin. Ayaw niyang saktan ang ginang dahil ina ito ni Albert, ngunit nang tuluyan ang mawala ng kontrol ang ginang, bumagsak ang entablado sa kanilang dalawa. Hindi tulad ni Julia, si Bella ay isang Yuki, kaya hindi siya nasaktan. Nagising si Albert, at sa takot ay tumakbo siya ng napakabilis nang makita ang isang halimaw na nakatayo sa entablado. Ito ang unang pagkabigo sa pag-ibig ni Bella, pero mukhang hindi pa ito ang katapusan ng kanyang buhay pag-ibig dahil dumating si Roddy, at pagkakita kay Bella ay kinuha na niya ito ng litrato bago sabihing napakaganda nito. Siyempre, hindi alam ni Roddy na si Yuki pala si Bella, at tuluyan na siyang nagkagusto dito. Medyo natuwa si Bella, pero alam niyang kung malalaman ni Roddy ang kanyang tunay na pagkatao, hindi magtatagal ang nararamdaman nito. Gising si Daryl sa gabi, inisisiyasat ang di nakikitang konseho nang biglang isang mas mekanikal na bersyon ni Shadow Ninja ang sumulpot sa harapan niya. Pinakita rito ang mga kuha ni Bello bago ipakita ang isang mensaheng biswal, na nagtatanong kung nasaan si Bello. Si Daryl, walang pag-aalinlangan, isinabi ang lahat. Kung saan tumatambay si Bello. Kung saan siya nakatira. Lahat. Samantala, si Bem ay nakikipagkita kay Gavin Briggs sa isang bar, isang politiko na nagsasabing kaya niyang pagalingin ang mga humanoid na halimaw. Kaya ipinakita ni Bem kay Gavin ang kanyang naging kamay, at si Gavin, nang makita yon, ay natuwa. Nagpasalamat siya kay Bem sa pagtitiwala at nangangako siyang gagamutin niya si Bem sa kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanya bilang tao. Mukhang si Gavin ang may-ari ng isang sikat na kumpanya ng medical equipment na nagsimula ng magsaliksik sa mga humanoid na nilalang. Naniniwala si Gavin na kaya niyang pagalingin ang mga humanoid, dahil mayroon siyang teknolohiya at pasilidad na kailangan para gawin iyon. Isa rin si Gavin sa mga kinatawan na, sa palagay ko, ay gustong maging mayor ng lungsod, at para makakuha ng boto sa lahat, sinisikap niyang gamitin ang awa ng mga tao. Sinasabi sa mga tagapakinig na lumaki siya sa labas ng lungsod at plano niyang baguhin ito upang maging isang lugar na walang krimen, pati na rin ang itaas na bahagi. Sa kabilang banda, si Shadow ay pumunta sa game center kung saan naglalagi sina Bello at ang kanyang mga kaibigan, at una niyang sinalakay ang manager ng game center. Nang akit si Bello kay Shadow palayo sa kanyang mga kaibigan, para makatakas ang mga ito. Pagkatapos ay naglaban sila, na nagtapos sa pagsabog ng game center. Nakaligtas si Bello, at muling nagsama-sama sila ng kanyang mga kaibigan sa labas. Sinabihan niya ang mga ito na umuwi na, pero ayaw nilang iwan si Bello dahil natatakot silang atakihin ulit sila ng ninja. Kaya sinabi ni Bello sa kanila ang tungkol sa isang tindahan sa 67th Road, tinitiyak sa kanila na kung sasabihin nila sa tindero na siya ang nagsugo sa kanila, ang tindero ang mag-aalaga sa kanila. Pagkasabi niyon, isang talon lang ni Bello, nakaakyat na siya sa 7 palapag na gusali sa harapan ng mga kaibigan niya, na lubos na namangha sa pangyayari. Kinabukasan, kumalat sa buong syudad ang balita na si Gavin ay tumatanggap ng suhol at hindi mabuting tao. Nagkita sina Gavin at Bem, at iginiit ni Gavin ang kanyang kawalan ng sala, na sinasabi na gawa yun ng di nakikitang konseho na siyang nagpapatakbo ng lungsod mula sa mga anino. Nanood ulit ng balita si Roddy sa paaralan, kung saan humingi ng awa si Gavin sa mga mamamahayag, na nagmamakaawa na huwag siyang kamuhin. Na ang mga paratang laban sa kanya ay gawa-gawa lamang.
Hindi alam ni Roddy kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang lalaking ito, pero sigurado siya sa isang bagay, at iyon ay ang pagnanais ni Gavin na gamutin ang mga nilalang na malatao. Maya-maya pa, sunod-sunod na naman ang mga paratang kay Gavin, tulad ng pagpatay kay Representative Carver, at hinatulan siya ng korte na may sala sa lahat ng kaso. Kaya bago siya makulong, iniwan niya ang lahat at bumalik sa bar para makausap si Bem sa huling pagkakataon. Inom si Bem kahit wala na siyang malasahan. Ibinahagi niya kung gaano kasakit mabuhay bilang isang yakkay na kayang mabuhay ng walang hanggan sa pag-inom lamang ng tubig. Hindi alam ni Bem kung bakit siya isinilang na ganito. Naniniwala siya na ang pamumuhay na parang isang karaniwang tao lang ang magdadala sa kanya ng kapayapaan, at isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niyang maging tao. Gusto rin naman ni Gavin na tulungan si Bem, pero paano niya magagawa yun? Ngayong binawi na ng di nakikitang konseho ang lahat ng kapangyarihan niya. Sa kabila nito, nagpaalam siya kay Bem hanggang sa araw na makaalis na siya sa kanyang pagkakaaresto, dahil wala namang pruwebang nagkasala siya. Si Bem ang unang sumalubong sa kanya sa labas, pero dahil pampublikong lugar ito, natunto ni Feld si Bem gamit ang isang makina na nakakakilala ng mukha. Algorithm. Muling nagpunta sina Bem at Gavin sa bar, at muling nangako si Gavin kay Bem na ililigtas niya ito. Hindi man ngayon, tiyak na balang araw sa hinaharap, dahil hangarin niya sa buhay ang makatulong sa lahat ng makakaya niya. Pagkatapos ay tinanong ni Gavin kung ano ang ginagawa ni Bem sa buong buhay niya, at malamig na sinabi ni Bem na siya rin, tulad ni Gavin, ay tumutulong sa mga tao araw-araw, naniniwalang balang araw magiging tao rin siya sa ganitong paraan. Paglabas nila, hiniling ni Gavin na ipakita ni Bem ang tunay niyang anyo. At si Bem nang dumating ang Shadow Ninja na naghahanap kay Bello. Dumating din si Bello at sinabi kay Bem na ito ang taong pumatay kina Carver at Bryson. Pagdating naman ni Bella, sinubukan ng tatlo na pigilan si Shadow. Napansin ni Shadow na hindi nakatingin si Bello kaya't naghagis siya ng kanay sa direksyon nito. Mabilis na sumingit si Gavin para protektahan si Bello, kahit na isa siyang yakkay na may kakayahang gumaling agad at nasaktan ng walang saysay. Nagalit si Bem. Pinunit niya ang braso ni Shadow, pero bago pa niya ito mapahamak, nakatakas si Shadow. Parang, dumating si Feld kasama ang kanyang tauhan at sinimulan ang paghabol para mahuli ang tatlong yakkay. Nagtago si Bem nang lapitan siya ni Sonia at dinala sa isang ligtas na lugar. Nabalita sa buong lungsod ang pagkamatay ni Gavin Briggs, isang dating kinatawan, dahil sa mga humanoid na nilalang. Samantala, si Daryl naman ay nakahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa Unseen Council at nakaharap ang isang nakakatakot na babae na may karga si Harazi sa Kondongan. Ang hepe ng pulisya ay nagsagawa ng press conference at ipinaalam sa publiko ang tungkol sa pag-iral ng mga nilalang na malatao na may pananagutan sa lahat ng pagkamatay. Ipinahayag niya ang mga nilalang na ito bilang mga kaaway ng sangkatauhan at iniutos ang pagdakip sa tatlong kilalang nilalang, sina Alpha, Beta, at Gamma. Napagtanto ni Feld na nakipagtulungan si Sonia kay Alpha, kaya't napagpasyahan niyang siya na mismo ang magparusa kay Sonia dahil sa pagsalungat dito. Dinala ni Sonia si Bem sa isang hotel kung saan ipinaliwanag niya na ang Unseen Council ang nasa likod ng pagyusig kay Bem at sa dalawa nitong kapatid. Hindi naman niya gaanong kilala ang konseho, at sinabi niya na ang dahilan ng kanyang paglipat dito ay dahil sinubukan niyang mag-imbestiga. Impormasyon tungkol sa konseho. Naibalita na si Sonia ay kasabwat ni Bem, at nakita ito ng manager ng hotel kaya tumawag siya ng pulis bilang isang mabuting mamamayan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Feld doon kasama ang kanyang mga sundalo at gumamit ng smokescreen sa buong lugar kahit na may mga sibilyan. Nagprotesta ang manager ng hotel, na sinasabi nilang dapat unahin ang pagsagip sa mga sibilyan, pero hindi pinansin ni Feld ang mga sibilyan. Binabaril niya ang manager ng hotel hanggang sa mamatay, at plano niyang isisi ang pagkamatay nito at ng iba pang posibleng masaktan kay Bem. Isang pamilya ng tatlo ang walang mapuntahan kaya sinama sila ni Sonia sa kotse niya, at habang inaaliw ni Bem ang mga sundalo, umalis na sila. Hinarap ni Daryl ang nakakatakot na babae. Tinanong niya kung siya nga ba ang totoong pinuno ng lungsod na ito. Naniniwala lang siya dahil nalaman niya na siya ang leader ng di nakikitang konseho. Nang sumagot ang babae ng oo, tinanong siya ni Daryl kung ang kanyang ama ay inalis dahil lamang sa pagkakatuklas nito sa di nakikitang konseho. Ikinakaila ng babae ang kanyang kinalaman at sinisi ang ibang miyembro ng konseho.
Sinasabing mababaliw sila kung may magtangkang mag-imbestiga sa kanila. Wala nang pakialam si Daryl at susubukan niyang makipagkasundo sa kanya. Sasabihin niya na dapat hayaan siya nitong mamuno sa bayan na ito, kung hindi ay ipapakalat niya ang sekreto niya at ng kanyang konseho sa publiko. Inaangkin niyang nakaipon na siya ng sapat na ebidensya laban sa kanila, at kung hindi siya makauwi, automatiko itong may upload sa social media. Nagbigay ng pahiwatig ang babae na matagal na siyang naghahanap ng bagong pinuno para sa lungsod na ito, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang nilalang na nabubuhay na daan-daang taon, namumuno sa lungsod na ito. Mula sa mga anino, ipinakikita niya sa kanya ang kanyang mga alaala, at ang pinakamatanda ay nasa isang laboratorio ng alchemy kung saan siya nilikha ng isang baliw na alchemista. Natuklasan at pinarusahan ng alchemista ng mga tao, ngunit nakaligtas ang babae at nakapunta sa Roma. Doon siya nagkaroon ng pamilya, kung saan natuto siya tungkol sa mga tao at nakasaksi ng isang malupit na mundo. Ibig sabihin, isa siyang nilalang na may anyong tao, at si Daryl ay hindi alam ang sasabihin. Lumabas si Herasi, tinatawag ang babae sa pangalang Vega. Ipinakilala ni Herasi ang sarili kay Daryl, at nang magkamayan sila, nakaramdam si Daryl ng isang biglaang pagkabigla na parang kuryente. Samantala, tinawag ni Lady Vega, isa sa kanyang mga tauhan, at binigyan niya ito ng gawain na ipaliwanag kay Daryl ang lahat tungkol sa di nakikitang konseho. Inihatid ni Sonia ang pamilya sa ligtas na lugar. Pagkatapos, tinawagan niya ang isang miyembro ng kanyang pamilya sa telepono, at hiniling na lumayo sila ng malayo sa lungsod na ito kaagad. Nakatakas din si Bem, at sumama siya kina Sonia at tinanong kung ano ang kanilang susunod na plano. Si Sonia, na nakaramdam ng kawalan ng lakas, ay nagtiwala sa mga tao ng Libra City, at nag-leave sa kanyang telepono, inilantad ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa di nakikitang konseho, at na ang konsehong ito ang may pananagutan sa lahat ng pagkamatay, hindi ang Bem. Pinapanood ni Feld ang livestream, at iniisip na walang maniniwala sa mga salita ni Sonia, maliban na lamang sa mga miyembro mismo ng konseho. At dahil nga sila, gaya ng sinabi ni Lady Vega, ay walang tiwala sa kanilang mga sarili, tiyak na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang sirain si Sonia. Binibigyan ni Feld ang pinuno ng pulisya ng isa pang pagkakataon upang mapanumbalik ang kanyang dangal sa pamamagitan ng pagdakip muna kay Sonia, kaya naman nakipagkita ang pinuno ng pulisya kay Dr. Recycle, na nag-aalok ng pakikipagtulungan upang pigilan ang mga humanoid na halimaw. Hindi lubos na nagtitiwala si Dr. Recycle sa pulisya, at nang malaman niya na ang isang di nakikitang konseho ang nakabantay dito, lalo siyang nagagalit. Ang livestream ni Sonia ay nakakagulat na umani ng positibong tugon mula sa mga taong nakakita na ng madilim na bahagi ng lungsod, pero hindi pa nakapagkilos. Gusto nilang marinig ang kwento ni Bem, at si Bem, na nagulat na may gustong makipag-usap sa isang tulad niya, ay pumayag. Ngunit bigla siyang natanggap ni Sonia ang tawag ni Feld, at sinabing nahuli niya ang pamilya niya, at pagbabantaang sasaktan sila at isisi ang kanilang pagkamatay sa mga kapatid ni Bem, kung hindi siya pupunta sa Coliseum. Kaya sina Sonia at Bem ay nakalimot na sa kanilang plano, at agad na pumunta sa Coliseum. Pagdating doon, hinihingi ni Sonia kung nasaan ang mga magulang niya, at sinabi ni Feld na tinawagan na niya para palayain sila, kaya natuwa siya dahil ligtas ang mga ito. Napagtanto nilang ang pinuno pala ay naging Chainsaw Man dahil kay Dr. Recycle, at siya ang pangunahing kalaban na dapat talunin ni Bem para maging malaya. Habang tinatalo ni Bem ang Chainsaw Man, pumalakpak si Lady Vega, na nagpapakita na pinapanood niya ang laban mula sa dilim. Ayaw na ni Vega ng karahasan, at sinabi kay Bem na sumama sa kanya. Siyempre, tumanggi si Bem, kaya ginamit ni Vega ang kanyang kapangyarihan sa kanya, pinigilan siya sa loob ng isang force field na nagdulot ng hirap sa paghinga. Nagmadali rin ang mga kapatid ni Bem sa Coliseum para iligtas ang kanilang kapatid. Pero nahuli rin sila ni Vega tulad ni Bem. Ipinaliwanag ni Vega ang dahilan kung bakit niya sila kailangan. Sinabi niya sa kanila ang mapait na katotohanan na hindi sila maaaring maging tao, o mas tamang sabihin na hindi nila kailangan maging tao, dahil ang mga tao ay mahina, makasarili, at puno ng galit na nilalang na hindi kailanman tatanggap sa mga tulad nila ni Yakai. Ayaw tanggapin ni Bem. Ang pinakamalaking takot niya ay ang matawag na halimaw, at ang ayaw niyang tanggapin. Inilabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, nagbagong anyo sa kanyang ikalawang anyong Yakai, upang makawala sa pagkakahawak ni Vega.
Ngunit may ibang plano si Vega, at ito ay ang batang mangkukulam na si Harazi. Habang sinasabi ni Vega kay Harazi na si Bem ay isang nakakatakot at malupit na nilalang, si Harazi, na wala pang gaanong alam, ay ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban kay Bem, at siya'y nahuli. Nakatakas sina Bello at Bella sa pagsabog, at sa totoo lang, hindi nila alam ang susunod nilang gagawin. Si Bem ay dininig sa korte, at ang kaso ay ipinapalabas sa publiko upang sila ay mapa. Para na rin sa propaganda. Samantala, ang mga kapatid niya ay nag-iisip kung dapat ba nilang tulungan si Bem. Si Bello ay tutol dito, dahil alam niyang kayang-kaya ni Bem na makatakas mag-isa. At dahil din sa paglilitis kay Bem na parang tao, iniisip ni Bello na marahil ay masisiyahan si Bem na tratuhin bilang tao. Sinampal ni Bella si Bello dahil sa pagiging bastos, at sinabi sa kanya na kahit ayaw niyang maging tao, kumikilos naman siyang parang tao, palaging umiiwas sa kanyang mga responsibilidad. Hindi na nakipagtalo si Bello, pero naramdaman niya ang anino malapit, kaya nagmadali siyang lumapit mag-isa. Upang makalapit sa kanya, pagbalik sa paglilitis, si Feld ay nasa kabilang panig, at nagpas siyang patunayan muna na si Bem ay hindi tao sa pamamagitan ng paggamit ng boltahe na kayang magluto ng tao. Pagkatapos ay ipinakita ni Feld ang karagdagang patunay sa pamamagitan ng pagpapakita ng police footage kung saan nagbabago si Bem anyo, at lahat ng mga nakakita ay nasindak. Ipinagpatuloy ni Feld ang kanyang pag-akusa kay Bem sa lahat ng mga pagkamatay na nagaganap kamakailan. Dahil ang kanyang dalawang kasama ay hindi pa nahuli, nangangailangan si Feld na sabihin ni Bem kung nasaan ang mga kasamahan nito. Samantala, si Sonia naman ay nakatanggap ng tawag mula sa mga kaibigan ni Bello na nasa tindahan ng laro. Alam nila na hinahanap ng pulis si Bello, at napag-alaman nilang si Bello ay isang yakkay, pero naniniwala pa rin sila na hindi masamang tao si Bello, kaya gusto nilang pigilan ni Sonia ang maling paghatol kay Bello. Samantala rin, hiniling ng mga kaibigan ni Bella na pumunta siya sa paaralan dahil sa isang mahalagang bagay, kaya pumunta siya roon para makipagkita sa kanila. Doon, sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya na kinausap sila ng pulis at sinabi sa kanila na si Bella ay isang yakkay. Dahil sa pangyayaring ito, tila lahat na ng estudyante sa paaralan ay inaakala na si Bella ay isang nilalang na malatao. Kaya, iminungkahi ng mga kaibigan ni Bella na huwag na muna siyang pumasok sa paaralan para sa kanyang kaligtasan. Natutuwa si Bella na nababahala ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Ngunit ang hindi niya alam ay ang mga kaibigan niya pala ang nag-udyok sa kanya dito para maaresto siya. At habang sinisikap ng mga pulis na palibutan si Bella, nasasaktan siya at umiyak habang tumatakbo palayo. Nalaman ni Sonia ang tungkol kay Bello at sa ugali nito mula sa mga kaibigan niya, at nilinaw nila na kahit anuman si Bello, hindi nila siya kinatatakutan dahil mas pinagkakatiwalaan nila siya kaysa kaninuman sa labas. Pagbalik sa korte, ginamit ni Bem ang kanyang karapatang manahimik at hindi nagsalita ng kahit ano. Kaya, nagpatuloy si Feld at tinawag ang kanyang unang saksi, si Daryl, sa korte, na naniniwala siyang magbibigay liwanag sa mga krimeng ginawa ni Bem. Nangakong magsasabi ng totoo si Daryl at sinabi sa korte na pinatay ni Bello ang kanyang ama, na sekretarya ni Carver. Tila, iniimbestigahan ni Carver si Gavin dahil sa maling pagsasagawa ng pananaliksik sa mga humanoid, kaya naniniwala si Feld na ang mga Yackeyes ay nilikha ni Gavin bilang mga sundalo para gawin ang kanyang mga maruming gawain. Pinaniniwalaan ito ng korte, at tapos na ang pagmamanipula ni Daryl. Si Dr. Recycle, nakakagulat, ang pangalawang testigo, na umakto na isang malaking mapagkunwari, na nagsasabi sa korte na dapat maalis ang lahat ng mga humanoid, kahit na literal na ang kanyang trabaho ang lumikha ng mga humanoid para sirain ang sangkatauhan. Nagmadali si Sonia sa korte para magpatotoo, ngunit bago pa siya makapasok, napansin siya ng kanyang pinuno, na pinigilan siya para hindi na siya magdulot pa ng gulo. Pero sa tulong ni Joel, nagawa niyang makapasok sa korte, at humihiling sa hukom na payagan siyang magpatotoo ng lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa kasong ito. Pinayagan siya ng hukom, at sinimulan niya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Bem dahil sa paglalagay niya nito sa panganib. Inaamin na hindi niya dapat ginawa ang pagsalungat dito dahil ilang beses na nitong iniligtas ang kanyang buhay. Binanggit niya kung paano siya pinrotektahan ni Bem mula sa mga kriminal at natalo niya ang mga ito, at sinabi niyang lahat ng mga paratang laban kay Bem ay hindi totoo. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng mga nakakaudyok na salita,
At ang tanging dahilan kung bakit siya nakakapagpatuloy ay dahil gusto ng mga tagapakinig na marinig ang kanyang panig ng kwento. Kaya nagpatuloy siya sa pagsasabi na, hindi naman talaga masama si Bem, at mas tao pa siya kaysa sa kanila na nandito. Iniisip niyang sila ang tunay na mga halimaw dahil sa paghihiwalay nila sa mayayaman at mahirap sa pamamagitan ng paghahati-hati ng lungsod, at ipinapaalala niya sa lahat na sila ay makasarili, puno ng galit, at mga sinungaling na walang pag-aalinlangan at hindi kailanman lumalaban sa krimen para lamang sa sarili nilang kapakanan. Di tulad ng mga makasariling taong ito, laging ipinakita ni Bem na gusto niyang protektahan ang lungsod kahit gaano pa siya kasama ang turingan. Sawang-sawa na si Feld sa mga kabaliwan niya, at sinabi kay Sonia na ilaan ang kanyang walang kabuluhang pag-amin sa simbahan. Sumang-ayon din ang hukom na karamihan sa impormasyon ni Sonia ay hindi maaaring isaalang-alang dahil wala siyang anumang patunay. Para lamang mapapanatag si Sonia, pinakita ni Feld kay Sonia ang larawan ng tunay na anyo ni Bem, at tinanong kung maaari pa ba siyang umibig sa isang nilalang na tulad nito. Tinatanong din niya ang lahat ng naroon ng parehong katanungan. Matatanggap ba nila ang kakilakilabot na nilalang na ito bilang isang kasapi ng lungsod? Habang tahimik ang lahat, na nag-iisip at nag-aalinlangan, hiniling ni Feld sa hukom na wakasan na kaagad ang kasong ito. At lumipat para mawala ang mga yakay. Ang hukom, sa kabila ng emosyonal na pagsasalita ni Sonia, ay hinatulan si Bem ng kamatayan, at ipinahayag na ang pagbitay kay Bem ay gaganapin sa publiko sa bukas na bukas din. Habang dinadala si Bem palayo, nakaramdam ng awa si Sonia, at nagmakaawa kay Bem na patawarin siya. Tinapon ni Bella ang kanyang school ID, na nagpapahiwatig na nagdesisyon siyang magpalit ng identidad. Nilapitan siya ni Roddy, kahit nalaman na niya ang katotohanan. Para maitaboy si Roddy, naging yakay si Bella. Pero yun lang, lalo pang namangha ang kakaiba. Anuman, tumakas si Bella sa kanya, nahihiya sa kanyang itsura. Samantala, naghahanda si Dr. Recycle ng espesyal na bala at ipinadala ito kay Feld, na sinasabing kayang pumatay kay Bem. Si Bella naman, nalaman na tina-target ni Daryl ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, at sinalakay na niya ang isang tindero. Ngunit habang binubuhat ni Bella ang tindero palabas, walang nang ahas na lumapit sa kanya, dahil nakilala nila ito bilang isa sa mga yakes. Si Bem, na nasa kulungan, ay nilapitan ni Vega, na nagsasabi sa kanya na hindi na niya mapigilan ang pagbitay, dahil sabik na siyang makita ang reaksyon ng mga tao kapag nalaman nilang hindi kayang mamatay ang mga yakay. Dahil matagal nang gustong maging tao ni Bem, inalok siya ni Vega ng pagkakataong maging isa, at ipinakita sa kanya ang bagay na sa tingin niya ay makakapigil sa buhay ni Bem. Sumagot si Bem kay Vega na kung kaya nilang patayin siya, hindi rin sila magdadalawang isip na patayin si Vega. Sinabi ni Vega kay Bem na unahin na lang niya ang sarili. At muli siyang tinatanong kung nais pa ba niyang maging tao kahit nakita na niya kung gaano kasama ang mga ito. Ipinahayag ni Bem ang kanyang pagnanais na magising tuwing umaga at maramdaman ang sikat ng araw, na magtanim ng isang piraso ng lupa para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain at tapusin ang araw na nagpapasalamat sa kanyang buhay, pagkatapos ay magising at gawin ulit ang lahat. Sa tingin ni Vega na ito ay isang nakakabagot na layunin, pero sa tingin naman ni Bem na ang buhay niya ay tiyak na nakakabagot din dahil 1,000 taon na siyang nabubuhay sa ganoong paraan. Ngunit sinabi ni Vega na wala pa siyang makamit ang dalawang bagay na muling magpapabuhay sa kanyang buhay. Una, ang panganganak, at ikalawa, ang pagpanaw. Anuman, sapat na ang kanyang mga napagdaanan, kaya't nagpaalam siya kay Bem at umalis. Kinabukasan, si Bem ay dinala sa tulay na nag-uugnay sa dalawang bahagi ng lungsod para sa kanyang pagpaparusa. Samantala, si Bello ay nakipagharap kay Daryl, na may 3 bihag na kaibigan, samantalang ang kanyang kapatid ay sumugod sa gusali ng Unseen Council para iligtas si Harazi. Tinutukan ni Daryl ng baril si Bello, tinatawag siyang isang masasamang nilalang, ngunit isa sa mga kaibigan ni Bello ang tumayo sa harapan niya para ipagtanggol siya. Si Bello ay pinaalalahanan ng mga kaibigan si Daryl na magkaibigan sila ni Bello noon, pero hindi mapapaniwala si Daryl. Tinawag niya si Shadow, na sinaktan si Bello sa tiyan, at dito ko na nawala ang bilang kung ilang beses na sinaktan ni Shadow si Bello sa parehong lugar sa buong serye. Sa anumang paraan, ibinahagi ni Bello kay Daryl na si Shadow ang pumatay sa ama ni Daryl, at iniwan niya kay Daryl ang pagpapasya kung ano ang paniniwalaan niya. Nakilala ni Harazi si Bello, at nagbigay yun sa kanya ng pagkakataong makipag-usap sa batang babae.
Natatakot lumabas si Hirazi dahil palaging masama sa kanya ang mga tao. Kung saan sumang-ayon si Bella, binanggit pa niya kung paano siya ginagawa ng masama ng mga tao. Pero nangako siya na magkakaroon din si Hirazi ng mga kaibigang magmamahal sa kanya balang araw, kaya naman hiniling niya na sumama ito sa kanya para bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mundo. Ngayon na nabunyag na ang sekreto ni Shadow, sinalakay niya si Daryl, pero pinrotektahan siya ni Bello at sa huli ay napatay si Shadow. Nakakagulat na hindi siya kinapuotan ng mga kaibigan ni Bello kahit na mukhang isang kakilakilabot na halimaw siya. Bagkus, nakita pa nilang cool yun. Pero kahit na ganun, tumakas si Bello sa kanila dahil nahihiya sa sarili. Sa kabilang banda, sa ilalim ng pamumuno ni Feld, pinaputukan si Bem, at una pa lang ay mukhang napahinto na siya. Eleganteng naglakad si Lady Vega papunta roon, at si Feld, dating tauhan niya, ay walang pag-aalinlangang nagtaksil sa kanya, inilantad sa lahat na isa rin siyang yakay, kaya dapat din siyang patayin. Inaasahan na ni Vega na mangyayari ito, ngunit ang dahilan ng kanyang pagpunta ay upang ipakita na ang mga yakay ay hindi kayang mamatay. Iniisip niya na nagpapanggap lamang na patay si Bem para bigyan ng mga tao sa lungsod na ito ng gusto nila. Si Bem, sa utos, ay nagpapagaling ng mga sugat niya sa baril, inaamin na totoo nga iyon. Ano man ang mangyari, hindi na kailangan ni Vega si Feld dahil mayroon na siyang napiling papalit, kaya inihagis niya si Feld sa ere gamit ang kanyang kapangyarihan bago halikan si Bem, at nagpalabas ng isang sinag ng madilim na enerhiya na nagdulot ng pagguho ng tulay. Mukhang kung ang dalawang yakay ay magkakaroon ng romantikong relasyon, lumilikha ito ng puwersang maaaring lumikha ng bago kapalit ng kamatayan nilang dalawa. Inaamin ni Vega na ang plano niya ay tunay ngang para ipanganak ang isang bagong yakay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ngunit hindi niya ito magagawa mag-isa, at kailangan niya ang tulong ni Bem. Nilinaw niya na kung sila ay, halimbawa, magkahawak at maghahalikan pa, maipapanganak niya at mamamatay sa parehong oras, at sa wakas ay mararanasan ang maaaring maranasan ng isang babaeng tao. Gayunpaman, ang paglaya ng kapangyarihang yun ay magwawakas sa pagkawasak ng lungsod, at mamamatay ang lahat. Kaya, isang kakaibang babae ang gustong maging ina, at milyon-milyon ang kailangang mamatay bilang sakripisyo para dito. Hindi papayag si Bem na mangyari yun. Samantala, nagawa ni Sonia na makuha sina Dr. Recycle at Feld, at inamin ni Dr. Recycle sa harap ng mga mamamahayag na kung mamamatay ang mga yakay, magdudulot ito ng isang malawakang pagkawasak, na halos kasing lakas ng pagsabog ng nuklear, sapat na upang mawala ang buong lungsod. Ipinakita ni Feld ang kanyang tunay na pagkatao sa harap ng kamera, at natutuwa siyang mawawala na ang maruming lungsod na ito, pero gusto niyang patayin mismo si Sonia dahil sa sobrang inis nito sa kanya. Pero bago pa niya magawa, binaril at napatay siya ni Joel. Dumating si Bella kasama si Hirazi, at ibinigay kay Sonia ang responsibilidad na alagaan ang bata, nagtitiwala sa kanya dahil kay Bem. Bago maghiwalay kay Hirazi, pinapangako ni Bella sa bata na hindi na gagamitin pa ang kapangyarihan nito, pinaalalahanan siyang kung gagawin niya ito, masasaktan siya ng lahat. Pagkatapos, si Bella ay sumabak sa labanan para tulungan ang kanyang kapatid, at sumama rin si Bello, nagkasama-sama ang tatlong yakay. Napilitang mag-anyo rin si Vega bilang yakay, at aminin ko, mukhang isang nakakatakot na nilalang siya. Bago makipaglaban sa kanya, binabalaan ni Bem ang kanyang mga kapatid na huwag hayaang mahawakan o mahalikan sila ni Vega, at dahil doon, sumabak na sila sa labanan. Nagtutulungan sila, ngunit nabigo silang talunin ng napakalakas na kontrabida. Sinubukan nila ang ilang estratehiya kay Vega, pero wala ni isa ang gumana. Sinubukan ulit ni Vega na ipaliwanag ang plano niyang mamatay silang lahat ng sabay, pero syempre, ayaw mamatay ng tatlo bago maranasan ang maging tao. At dahil sa determinasyong maging tao, lumaban sila ng buong lakas. Panaralisa ni Bella si Vega at hinayaan siyang masaktan para magkaroon ng pagkakataon si Bem na umatake. Sinaksak ni Bem si Vega bago siya pagbabarilin ng kidlat. Ayaw bumitaw ni Bem, determinado siyang lumaban ng walang humpay kung para sa kaligtasan ng mga tao. At habang gumuho ang tulay, nadamay ang apat na yakay. Nagtatapos ang kwento sa pagbabalik ng lahat sa kanilang normal na buhay. Si Daryl ang naging bagong leader ng Unseen Council. Nag-aral ang mga kaibigan ni Bella na parang walang nangyari, at si Sonia naman ang naging ina ni Hirazi. Pero sa kaloob-looban nila,
Umaasa silang babalik pa ang tatlong nagtanggol sa kanila mula sa dilim. Iyon lang po ang video. Salamat sa panunood. Paki-like po ang video at mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Libre lang ito at maaari niyong baguhin mo na ang isip mo. Magkita na lang tayo sa susunod. Paalam.